Kasama ko ngayon si Tongok TV at meron na naman nag-PM sa page natin na gusto niya daw tayong makalaban. Yung pinaka-pumukaw kasi ng attention ko meron silang picture ni Coach Mobs. At nagulat nga ako sa nakita ko meron siyang artificial na paa. Sa una hindi ako naniniwala pero yung nag-send siya dito ng highlights na nakalaban niya si Coach Mobs ay nabigla ako. Grabe, legit nga talaga. Walang pagdududa ng pag-aalinlangan, si Coach Mobs nga talaga. Sobra akong nakikurious kaya dito dali-dali na agad namin na dinayo. Sobrang ang dami ko rin kasi gustong itanong sa kanya kung paano ba nagsimula yung kanyang injury. Saka hindi ko rin ma-imagine na kaya pala makapaglaro kahit na ganon. Kaya yung chinik ko yung mga ibang full court highlights niya grabe, parang wala lang talaga no? Tapos ang galing pa mag-assist. Sabi mo, Layo. tayo no? Tingin. Turn right lang, okay. After 45 minutes na paglalakbay na halos maligo kami ay finally nakarating na rin. At sinalubog niya na rin tayo dito sa mga pagkakataon na to. Tapos nanonood ako sa'yo. Salamat thank you. Alam ko siya rin yung ginagamit yan. Lagi gumagamit sa ringgan yan ha. Lagi gumagamit sa ringgan. At sa mga oras na ito ay nihintay lang muna namin matapos yung mga naglalaro. At yung nakapag-warm up na kami ng konti ay dito ko na siya in-interview. Ano bang history niyan, kuya? Bakit nagkaganon yung ano niyo? Ano kasi ito nagkaroon ako ng bukol sa paa. Bukol sa paa? Oo. So, pina-check up naman. Ang problema ay medyo matagal yung findings nung check up. Hindi na namin kasi hindi na nagapan. Hanggang sa naging tumor na siya, naging infection. Pag hindi ko siya tinatanggal magiging cancer. So, ayun yung Kailan yung tinanggal, kuya? 2016. 2016. Bali, matagal na rin. Tagal na rin. Mga magkano inabot ng processing fee ng ano na yan, ng ganyang paggawa? Paggawa. Customized. Actually, ang trabaho ko ngayon, gumagawa ng paa. Mga ganun pa. Pero itong device ko na to, itong prosthetic ko, halos kalahating milyon. Kalahating milyon. Malaki din. Pero kasi sponsor naman ng kumpanya namin. Okay, sponsor. Kasi ako na mismo yung model ng kumpanya, tapos ako rin mismo yung gumagawa ng prosthetic. Ilan taon ka na ba, kuya? 28. Anong height mo po? 5'5". 5'5". Position mo sa basketball? Dati kasi ang posisyon ko talaga is ilalim talaga. Ilalim Sentro lang. talaga ako. Pero, siyempre, Labas na lang, forward na lang. Forward na lang ako. Okay, kaya game. Salamat po. Thank Let's you. go. At by the way guys, vlogger din pala siya. Huwag niyo siyang kakalimutan na i-follow niyo rin ang kanyang page. At sa mga pagkakataon na to pinamiss ko na sa kanya yung bola at sa atin napunta. At sa unang possession natin guys pinakikiramdaman ko lang muna kung paano ba siya bumantay at gumamit ako ng swing crossover layup. Sa unang possession ng kalaban natin pinakikiramdaman ko lang muna kung paano ba siya umatake. At kung tatanungin niyo ako kung ano bang pakiramdam na kalaban ko siya parang ganun din sa mga nakakalaban ko before. Sumusundot-sundot pa rin naman siya dito pero yung nakahanap ako ng space nakatira tayo ng maayos. At sa pangalawang possession niya nagulat ako, grabe, kaya niya mag-spin move, easy basket. Gumamit ako dito ng 45 kalibre na shotgun na pinekay ko sa kaliwa, sabi diretso tira, mabilisan. At eto na yung mga pagkakataon na sinubukan niya sa left direction, ang kaso nga lang nabitin lang. At dito ko na sinubukan yung bago kong experiment na technique. Tinatawag ko to na sulyap tingin with bukaka participation. Binibigla niya tayo dito ng mga crossover niya, sabi biglaan titirahan niya lang pala tayo ng floater. Kaya dito gumamit ako ng mga between the legs na meron behind the back dribble, then binigla ako ng peke, sabi biglaan diretso sa kanan. At eto na yung mga oras na pumipeke na siya sa mga galawan niya at nagulat ako, nag-step back siya dito, sabay bigla ang tira, grabe, swak. Syempre guys, sa bawat dayo ko, kailangan kong ipakita ang illusionary hand. Sabay biglang bibiglayin ko lang atake and then titira ko lang pala. Marami siyang mga ginagawang peke dito, basta ako sumusunod lang muna ako sa kanya at nagulat ako, nag-spin move ba naman, sabay pull up tira. Grabe, talagang napalayo ako. At syempre naman guys, sa bawat dayo ko, hindi mawawala yung moonwalk with zigzag participation para maaliw yung mga nanonood. Medyo nawala lang ako sa angle dito kaya sumablay. Sinubukan niyang umatake dito sa right direction, sabay bigla ang layup, nabitin lang talaga. At eto na yung mga time na sinusubukan ko mag-spot at buti nga kamoy pumapasok pa. At grabe nga yung ginawa niya dito na halos tinapatan niya lang yung spot na ginawa natin. Gumamit ako dito na napakaraming mga crossover, then may konting between the legs, sabay pinipeke ko pa nga siya ng mga hesitation natin, sabay bigla ang layup ng mabilisan. Halos ganun din nga rin yung ginagawa niya, crossover and then nag-hesitation fake, sabay bigla ang aatake sa right side for easy basket. At dito na
na ako gumamit ng crossover in and out at napasundot natin siya kaya nakadiretso tayo sa kaliwa for layup. Sinubukan niya mag-explosive penetration dito sa right side at hindi ko na talaga medyo nahabol at easy layup. Dito na ako gumamit ng biglaang jumping confusion technique para nang sa ganun malito sa bibigla ang direction ko iba't ibang angle kaso nga lang talaga hindi lang pumasok. At sa mga oras na to inayos niya muna yung sapatos ng sintas niya. At yung hinold ko na sa kanya yung bola binigla niya tayo sa left side for easy basket talaga. Parehas na kaming ola sa mga pagkakataon na to kaya kung ano-ano na lang yung mga ginagawa ko. Kahit sino naman ang manalo dito okay lang. Ang importante napakita namin yung talent namin. Shoutout sa pwede ba makipag-1v1 sa akin? Okay. At para hindi sayang yung punta ko dito nagpapawis pa ako sa isa sa mga player nila. Isa siyang 16 years old na 5'9 ang height at forward ang position niya.